Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin OMG, lahat nagulat. Nako, hala, protektora ng mga bangag. Ayan mga karibyo natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin itong si Yusek Claire Castro. Ito po mga kabayan ang kanilang statement, no, or kanyang statement mga karibyo natin. Ako, talagang dadami talaga ang mga bangag dito mga karibyo natin sapagkat ang sabi niya, hindi yan mandato o sinasabi ng batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test. Yan mga kaubayan, no? Hindi daw lahat ay obligado na magpa-drug test mga karibyo natin. Pero, eto isipin lang natin to. Diba? Kapag tayo po ay mag-a-apply ng trabaho, it is mandatory and not voluntarily. Di ba? Mandatory yan eh. It is a requirement, no? For you to land the job. Pero, sabi po dito ni Yusek Castro, mga kabayan, hindi po yan mandato. O sinasabi ng batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test. Yun nga ang mahirap mga kabayan, no? Tayo na mga ordinaryong Pilipino pag naghahanap po tayo ng trabaho, no? Or papasok tayo sa trabaho, inuobliga po tayo na magpa-drug test. Samantalang, itong mga nasa gobyerno, mga matataas pang mga opisyal, hindi pala sila obligado. Mga karabyo natin. Ano to? May batas para sa mga ordinaryong Pilipino at may batas para sa mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Sabi nga dito, imagine ano ang kahihinatnan ng ating bayan kapag ganito. Totoo. Ano nang mangyayari sa ating bansa kung ganito ang mga kung walang drug test, di ba? Mga bangag ang mamumuno, mga kababayan. Sabi pa niya, yung iba hindi makakapasok sa trabaho kung hindi nagpapadrug test. Totoo. Kasi part ng requirements yan. Yes, that's what I'm telling kanina. Di ba? Tapos meron tayong spokesperson na ganito lang ang sasabihin. Ano ba? Iniinsulto nyo ba ang mga ordinaryong Pilipino? Sinasabi nyo ba sa amin na untouchable kayo? Grabe po, no? Grabe po. Yung dating po ng kanyang pagkakasabi, mga karibyo natin, kahit kayo. Sige nga, ano ang masasabi nyo dito? Na hindi daw mandato o sinabi sa batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test. Pero mga kabayan, yung isa ka pong public official, hindi ka na dapat kailangan obligahin. Dapat mag-volunteer ka na for us to trust sa inyo. Para magtiwala kami sa inyo. Kasi mahirap po kung hindi walang drug test mga kabayan, sa dami-dami ng mga matitino, no? Na tao dito, mga Pilipino, di ba? Sa dami-dami ng matitinong Pilipino, bakit mga bangag pa ang nasa matataas na posisyon? You know what? Ito ang naisip ko
Kasi, di ba, may pera sa droga. Oo. And they can buy the position. Di ba? Pwede lang bilhin yung isang posisyon eh. Sa lalo na, eleksyon, di ba, mga kababayan? Pwede nilang bilhin yung mga posisyon nila kahit bangag sila, no? Ay, hindi na importante yan. Kung bangag o hindi para sa kanila. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, importante po yan sa amin na hindi bangag ang namumuno. Ha? Kasi mapapariwara, no? Ang ating bansa kapag ganyan ang nangyari. Well, anyway, mga ka-review natin, sang-ayon ba kayo dito sa sinasabi ni Jose Claire Castro na hindi mandato o sinasabi ng batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test? Oo nga, hindi lahat. Supposed to be, hindi lahat kasi hindi naman lahat nagtatrabaho. Pero kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat, inuobliga nyo yan. Para maging malinis. Ako, well, anyway, ano po yung opinion dyan mga kababayan? May kanya-kanya naman po tayong opinion. Eto pa, pasadahan din po natin ito. Ito. Si attorney, si Claire Castro pa rin mga kababayan. Sabi niya po, yan o, Palas, 200 pesos across the board. Minimum wage hike under review. Nako, bakit under review yan? Kasi, etong naisip ko, tayo nasa election period po tayo mga kababayan. Hindi kaya itong under review na ito ay pagpapabango lamang para maiboto kayo. Di ba? Posible. Kasi rini-review pa. Bakit hindi na yan ipatupad kung gusto nyo ipatupad? Para naman sa taong bayan yan. Bakit under review pa? Baka pagkatapos po ng eleksyon ay wala na tayong marinig patungkol po dito sa 200 pesos na minimum wage hike. Baka hanggang lang ito, baka hanggang ngayong election period lang, di ba? Huwag na kayong mambudol. Nako. Nung una, binudol nyo kami sa bigas, no? Ngayon, sa sweldo naman, Ako, ano masasabi nyo dyan mga kababayan? Huwag kayong magpabudol. Nako po. So ito mga karibin natin, itong sunod natin ipapakita, itong piplay natin, ito po nagtitrending sa social media. Dahil dumugo di umano ang bibig ni President Bongbong Marcos Jr. No? Eto, panoorin po natin to. Tama po, ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. At ko, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin. Hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? So yan mga kabayan, nakikita nyo po ba medyo mapula na po yung part dito, di ba? Yan po yung sinasabi ng ating mga kababayan na dumugo, mga kababayan. Ano kaya nangyayari dito? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na
magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang ay tamang-tama po ang nangyari po rito. So yun mga kabayan, so napansin nyo rin po ba to? Nagtitrending po ito sa mundo ng social media, lalo-lalo na po sa Facebook, no? Kumakalat po itong video na ito, wherein, no? Sa kalagitnaan po ng kanyang speech, ay para bagang pumula ang kanyang mga ngipin, no? At sinasabi ng ating mga kabayan ay parang dumugo, ang bibig ni President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang masasabi ninyo? Diyan po sa nangyaring yan. Alright? Kayo na lang po ang bahala. I-comment nyo na lang ang inyong opinion. At eto pa, pag-usapan din po natin itong si DILG Secretary Remulla, mga kababayan. Kasi, umamin po si Remulla na nagkamali sa paggamit ng salita tungkol sa core group sa pag-aresto kay Duterte, kay former President Duterte, mga kababayan. So eto, pakinggan muna natin. Ewan ko kung maniniwala kayo na nagkamali lang siya or yun talaga ang katotohanan. Eto, pakinggan po natin itong balitang ito. Hindi dadalo si DILG Secretary John Vic Remulla sa pangatlong pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit daw? Ayon kay Remulla, may official trip siya sa Washington DC at uuwi sa bansa sa linggo. Uy. Nakatakda naman ang hearing ngayong Webes, April 10. Una nang kinumpirma ng palasyo na pinayagan nilang dumalo uli ang ilang opisyal ng gabinete, kabilang na sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Pero may hangganan lang ang kanilang pwedeng ibunyag dahil sa executive privilege. Samantala, inamin ng pinuno ng DILG na nagkamali siya sa paggamit ng mga salita nang banggitin niya ang umani core group na nasa likod ng pag-aresto at paglipat kay Duterte sa International Criminal Court. Nako, nagkamali lang mga kababayan. Kasi dapat, no mistake pag you're in a government, di ba? Kasi isang desisyon mo lang dyan, isang binitawan mong salita, pwedeng magkagulo. Like what happened dito mga kababayan. No? Kung nagkamali man si DILG Secretary John Vic Remulla, kaya nagkagulo yung kanilang mga statement, di ba? Hindi na nag-connect. So what I'm trying to point out here mga kababayan, kung nagkamali si DILG Secretary Remulla, okay lang ba yun? Okay lang ba yun mga kababayan na nagkamali lang? Or naniniwala ba kayong nagkamali talaga? Or mayroon silang pinagtatakpan? Kasi mga karibyo natin, bilang isang ordinaryong Pilipino, mas iisipin ko pa, ito opinion lang po ito mas iisipin ko pa na mayroon po silang pinagtatakpan kaysa sa nagkamali. Di ba? Kasi biruin mo mga karibyo natin, yung statement na yon, no? Yung core group na sinasabi, justified naman Kasi bakit? Nandun si nandun si Anyo, si Marbel, di ba? Siya. Hindi lang natin nakita sa video si PBBM. But still, parang na-justify yung statement niya na yon because of the presence, no, ng mga nabanggit niyang mga personality na nandun sa pag-aresto, mga kababayan. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, share ko lang po ang balitang ito, mga kababayan, sapagkat, ito. Mukhang niloloko tayo, mula po ito sa Rappler. Sabi po ng Rappler, Philippine unemployment rate drops to 3.8% in February. Mula po yan sa Rappler Ito naman po mula sa Manila Standard. Sabi naman po dito, Philippine unemployment rate rose to 3.8% in February.
So ano ba talaga? Nag-drop or tumaas? Ha? Pakiayos po mga ng ano ninyo, mga mainstream media. Ha? Kasi kayo ang kinukunan ng impormasyon ng mga taong bayan eh, no? Paano 'yan? Hindi parehas ang inyong pagbabalita. Sino ang nagsasabi ng totoo sa inyo? Ha? Malamang sa malamang mayroon pong nagsisinungaling diyan. Ha? At ang tanong, sino? Posible bang ang Rappler? Or posible ang Manila Standard, mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Sino ang bayaran? Sino ang hindi nagsasabi ng totoo? Bakit parehas itong bayaran, ha? Anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Gusto ko lang pong i-share ito para malaman ng ating mga kababayan na pinagluloko tayo. Pinagluloko tayo nitong mga mainstream media, no? Or hindi naman ito, okay, sige, let's consider them na mainstream media, okay? Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po mga kababayan at eto na, pakinggan po natin to at bigyan ng reaksyon. Eto na po. Pero ang pinakamalaki pong binaba, itong si Quezon, waiter Escudero. Ha? Sa pagiging waiter mo, kitang-kita na ngayon, lalo na ngayong hindi ka nag-issue ng sabina. Dinidelay mo. Hindi nga po dinidelay. Kunwari, pag-aaralan pa nila eh. Pero ang isa lang po kahulugan yan. No? Ipinahiya mo si Amy Marcos sa kanyang committee hearing na walang umattend. Imbis na kampihan mo si Amy Marcos dahil senador mo siya at sinabihan niya yung mga hindi umattend, tila ang kinampihan mo pa yung mga cabinet official. Bilib na bilib ako rito kay Quezon Escudero eh. Ha? Pag hindi, wala po siyang kinalaman, halimbawa po yung sa ICC, sinabi niya legal ang pagpapahuli kay Tatay Digong. Wala kang kinalaman dun, hindi ka kinukonsulta eh. Alam mo ang sagot kung legal o hindi legal. Pero sa sarili mong bahay, binastos ang mga senador, hindi dumalo ang mga cabinet official, at dahil dyan, nagpasabi na si Amy Marcos, ayaw mong pirmahan. Bakit ayaw niyang pirmahan? Kasi yung katwiran po ng cabinet, yung katwiran po ni Lucas Bersamin ang dinadala niya. Paano naman yung senador mong ipinahiya? Wala po siyang pakialam sa senador niya eh. Ang pakialam niya po, yung magpabango sa palasyo. Kaya ang kinakatwiran niya, yung katwiran ni Bersamin. Kalokohan yan masyado, Chis. Basa ka na namin. Hindi na pwede yung ma-double talk mo na kunwari. Simple lang yan. Nagsabi na si Amy, pipirmahan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, kunwari pag-aaralan. Kasi dakdak dito, dakdak doon. Hindi mo na kami madadala sa dakdak. Napakasimple. Dahil kami, nakita na namin sa Kongreso yan, sa HOR. Sen mga kababayan, dapat siguro, 'di ba, itong si Senate President Jesus Escudero, gayahin niya si Caraps Paduano, mga kababayan, si Paduano, 'di ba? Kunting ano lang ng mga resource person, nanlilisik agad yung mata eh, no? Ko-contempt agad. Ganon. Dapat siguro yung mag-imbestiga talaga dito sa pag-aresto kay former President Duterte. Alam nyo kung sino? Ha? Yung mga Quadcom, no, at saka Tricom, magsama-sama na sila, 'di ba? Kasi pag sila po ang nag-iimbestiga, hindi ka makakahindi sa pagdalo. Bakit? Ikukontempt ka agad eh. 'Yun. Dapat ang gawin ni Senate President Jesus Escudero. Kapag ayaw silang sundin, contempt agad. Kita mo yung mga vloggers. Contempt. Ganon din po sana. Ang mangyari dito po sa mga iniimbitahan dito sa Senado, mga kababayan, yun po ang gustong-gusto ng taong bayan. Kahit ako, yun nga ang gusto ko eh. No? Maipakita ng Senado na may pangil sila. No? Maipakita ng Senado na hindi sila basta-basta. Maipakita ng Senado na kaya nilang mag-contempt kahit sino pa man yan. Diba? Yun po ang gustong-gusto naming makita. Kaso, aasa lang tayo. Parang hindi yata kaya ng Senado na mag-contempt eh, no?
dito sa mga alipores ni President Bongbong Marcos Jr. Pero, kung iba lang yan, mga kaubayan, nako, hindi pa nagsasalita, baka makontempt na yan. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion? Patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po at don't forget to like the video mga kaubayan. Maraming salamat po. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.